Hello everyone! Welcome back at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayo lahat mga kabayan? Welcome back. I'm back. Parang ano lang eh. Parang nag-CR lang guys. Diba? Balik agad. CR lang pahinga guys. Anyway, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. And yung ating pong mga, yung Facebook at YouTube channel ng ating Pinasabat with Coach Jared sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pa-follow and subscribe na rin po yan. At mapapanood nyo rin po ng live ang Pinasabat with Coach Jared every Saturday, 8:30 p.m. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM Band, Channel 3 sa TV Plus, sa Channel 45 to 49 sa GMA For the Box. Okay. Yun. Uy, si DP andito. Pare, kamusta? Shoutout kay DP. Yan. Okay. Ay, hindi ko pa nabalikan. May utang ako sa iyo, Dips. Hindi kita nabalikan dun sa message. Sorry na agad. Anyway. Game. Topic tayo. Topic tayo, guys. Pag-usapan ngayon natin to. Etong, hindi, bago natin pag-usapan itong si Chabit tsaka si Marcoleta. Umpisa muna natin yung ating topic dito sa isang napakagandang development for today's video. Oo. Ito ay yung Wait lang. May hahanapin lang ako. Wait. Wait lang ha. Wait lang. Ayan. Ito ay yung pagpirma sa General Appropriations Act ng 2026. Diba? Finally, napirmahan na kanina, no? Oo. Tsaka tawag dito. It's good news na napirmahan siya this early. Imagine mga babayan, 4 na araw lang merong reenacted budget. Oo, 4 na araw lang may reenacted budget, guys. So, wala na. Oh. This is a good development. Ang nakakatawa, mga kababayan, ito, naano ko nga to eh, ang weird talaga, ang weird. Ang weird ng comment na to na hindi ko naintindihan kung bakit to pinost ni Malutikia. Oo. It's so weird. Sabi niya, ito yun nung bago pirmahan. Parang New Year yata to. New Year or either of the two. Coming into the New Year or before New Year. Etong sinabi ni Malutikia. Sabi niya, PH is under a reenacted budget. So January 1 to, malamang. At 2025 because the leader has not completed his review of the proposed 2026. Alam nyo, mga kababayan, huwag natin gawing bobo ang sambayan ng Pilipino. Malutikia, huwag mong gawing bobo ang sambayan ng Pilipino. Sabihin natin ganito. Ito real talk lang, real talk. Mga kababayan, 4,000 pages. Doon na lang eh. Doon na lang. 4,000 pages. 4,000 pages. $4,000 pages, guys. Oo. Na-submit kay PBBM December 29. December 29. Na-submit sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos. 4,000 pages. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 1 week. Kailan to pinost? January 1 or December 31 or January 1?
4,000 pages, 29, 30, 31, 1. 4,000 pages, 3 days? Baka pag pina-assignment ko sa'yo yan, mabaliw-baliw ka, malutigi ka. Reviewin mo to, tapos check mo ha. Di ba? 3 days? 3 days? Talaga? Siyempre, magpapalusot si Malutikia, di ba? Sabihin niya, dapat habang naghihiring, pinapanood na niya. Dapat nung bycam, pinapanood na niya, etc. etc. Yun nga yung ginawa ni Presidente, di ba? Ginawa na ng Presidente yun. Sinabi nga niya sa speech na kanina habang nagbabycam, tinatawagan niya si Ping Lacson, tinatawagan niya sino ba yun? Yung sa appropriations ng House, yung babae. I forget her name. Tinatawagan niya si Senator Tito Soto. Habang nagbabycam, nagtatanong siya, ano na nangyari? Paano nang gagawin? Si Swansing, yan, si Swansing. Tinatawagan daw niya si Swansing. Hindi ko alam ba't niya tinatawagan si Win Gatchalian. Pero, baka tinawagan din niya, hindi lang niya nabanggit. So, tinatawagan niya. Natanong niya, kamusta? Ano na nangyari? Kamusta? Ibig sabihin, nandoon siya sa lahat ng step, pinapanood niya lahat ng steps. So, ngayon, habang naghihiring yung mga tapos na departamento, pinag-aaralan na yun. Pinag-aaralan na. May mga binago ng bycam May mga binago ng bycam. So, kailangan reviewin mo yung mga binago. Hindi mo magagawa yun in 3 days. Baka pag ginawa ni Malutigia yun, babaliw-baliw siya. Kami nga mga law student ilang pages ng libro yan, 2,000 pages lang yan, ilang buwan namin bago basahin yan. Buwan ng binibilang namin bago namin matapos lahat yan. Ilang pages lang yun, 2,000 pages. Tapos magdidemand ka ng 3 araw para sa presidente na 4,000 pages? Baliw ka ba? Ito si Maltik talaga That's insane, man. You cannot demand that from anyone. 4,000 pages, 3 days? Sino kasi Hercules? Or si Einstein, ma-absorb mo lahat yun? Diba? Kalokohan yun. Nambabatikos to si Malutigia nang wala sa ayos. Ginagawa niyang tanga ang sambayan ng Pilipinas. Diyos ko. Anyway, pero yun nga, dahil napirmahan na yung GAA, syempre nag-veto si PBBM. Malaki yung veto niya na naman. Last year, ano to? Yung GAA ng 2019 na pirmahan April. Totoo ba yan? Tingnan natin, 2019. Totoo ba yan? Tingnan natin. Mukhang ano nga. Oo, reenacted budget nga ang 2019. January 2 in-announce. Oo nga. Wait, papakita ko sa inyo Pakita natin. Ay, ba't yan na lumabas? Mali. Ano ba yung nilik? Ba't ganun? Copy link address. Isa ba? Ito yun Yun. Reenacted nga siya 2018 budget ang reenacted. Kailan siya na-approve? Hanggang March. Reenacted siya na hanggang March. Ilang buwan? 3 buwan? Isang quarter? Dapat buhay pa tong page na to. Ayan March 17, hindi pa tapos. Congress. So, ibig sabihin pala, mas malala pala yung hindi pagre-review ni Digonggong.
Oh, balikan mo yung si Digonggong pala. Anyway. Anyway, going back. So, eto ngayon ay PBBM. Kay PBBM, 92 billion naman ang kanyang vinito. Last year, mas malaki. Last year is around 190 something billion pesos. Ang vinito ni Presidente, mostly mga flood control projects ng DPWH. Ngayon, 92.5 na lang. Tapos, yung unprogram appropriations ang binawasan. Oo, ayan. At isa pa sa magandang development ngayong budget is yung pagbabawal sa mga politiko na umiepal sa mga financial aid distribution. Di ba, Mahalel Custodio? Salamat po sa super. Wow naman! Wow! Wow! Yan yung isa sa mga malaking improvement. So si Amy Marcos hindi na siya makaka-epal sa distribution ng AIX. Diba? Si Bongo hindi na siya makaka-epal sa pagbubukas ng mga malasakit center. Oo. Good luck. Mabubura kayo sa kwentuhan pagdating sa aid. Wala nang ganun. Wala nang epal, di ba? Buti naman. At saka yung guarantee letters will be banned if I'm not mistaken. Banned na ang guarantee letters. So, diretso na kayo kay DOH. Arthur Dalay, salamat din sa inyong super Wow chat. naman! Wow! Wow! So, wala na yung guarantee letters din. Si DOH na ang magbibigay per hospital. Depende sa hospital. So, wala na talagang involvement si congressman or si senator. Hindi na kayo lalapit sa opisina ni senator para humingi ng guarantee letter. Hindi na. Kay DOH na kayo dederecho. So, mas maganda, di ba? Mas maganda. Kanina may nagtanong, inihintay ko lang lumabas yung yung soft copy nung GAA. Paano daw pag may nag-violate na politician? O di kasuhan nyo ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Diba? Basic lang naman yun eh. Si nagtanong doon si Ronald Llamas. Kung meron daw bang inherent sa GAA na kapag nag-violate paparusahan. GAA is a budget. Walang penal provision ng budget. Ba't mo lalagyan ng penal provision ng budget? Ang gagawin, ang penal provision niyan ay nandoon sa mga violations which are also under special laws like yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan. So, doon mo paparusahan yun, hindi sa GAA. So, halimbawa, paano may mapaparusahan kapag may umepal sa AIX? Si politiko, si DOH, AIX, so DSWD. Si DSWD magpa-file ng complaint laban kay politiko sa ombudsman or sa DOJ, whichever applies. Yung case na yon aakit sa Sandigan Bayan, edi meron na siyang kaso sa pag-violate ng provisions ng GAA. Ganun yun. Hindi ho kailangan ng penal provision ng budget. So, but anyway, at least nandito na yun. Nasa batas na siya. Ano na sabi ni Barry? Dapat magpa-appoint si Llamas, daming daldal. Political pundit daw siya eh. But anyway. So, yun. Pero mga kababayan, meron pa rin mga nagagalit. Nagagalit pa rin. Tulad ni Erice. Pupunta pa rin daw siya ng Korte Suprema para questionin ang 2026 national budget.
Pero wait, bago natin puntahan yan, pakinggan muna natin yung balita. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget pero bago pirmahan, tinapyas ng Pangulo ang 92.5 billion pesos na program funds. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ang mga ahensya nakakuha ng pinakamalaking budget? Jiki, kung ang pagbabatayan natin ay yung naging pahayag ng Department of Budget and Management, pinakamalaki talaga yung bulto ng pondo na napunta sa education sector. Nagkakahalaga yan ng mahigit 1.3 trillion pesos. Ang Laki. paliwanag dyan, base dun sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, yung bulto kasi o bahagi nitong pondo na ito sa education sector, ilalaan nila doon sa pag-create ng mga teaching at non-teaching positions dahil alam naman natin na marami pa rin talagang kakulangan pagdating doon sa ating mga guro. Bahagi rin ng pondong ito ilalaan nila para doon sa pagdagdag ng mga silid-aralan nationwide para doon sa ating mga public schools. Pero malibon dyan sa educational sector, of course, kabilang din sa mga prioridad yung Agriculture Department. Malaki rin yung pondo na nakuha niyan, lalo na't napunta na sa kanilang ahensya yung Farm to Market Road. Of course, isa rin doon sa prioridad natin yung healthcare sector dahil ang nais mangyari daw ngayon ng administrasyon ay maramdaman ng mga tao yung benepisyo mula sa universal healthcare. Of course, hindi rin mawawala yung ipinangako ng Pangulo na dagdag sweldo at benepisyo para doon sa ating military at uniform personnel. So kasama rin yan para 50 doon sa billion yun, 2026 national budget. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Maricel, lumalabas na 92.5 billion pesos ang program funds na inalis ng Pangulo pero nung mga nakaraang mga ulat ay meron tong 140 billion yata, kung di ako nagkakamali, na UA. So tama bang sabihin na may tinapyas pero may natira at anong paliwanag dito? Tama ka, Gigi. Kung ang pagbabatayan natin ay yung veto message ni Pangulong Bongbong Marcos na yung kopya ay ibinigay sa media ng Department of Budget and Management, less than 10 yung items na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations na ivinito ng Pangulo. Ang total amount nitong 7 items na to ay nasa 92.5 billion pesos. I-enumerate ko lang ha kung ano-ano From itong mga items na 140. to, babasahin ko lamang. Ito yung budgetary support to GOCCs, prior years LGU shares, payment of personal services requirements. Nariyan ang Nagbabayad pa rin sa LGU ng prior years? Ay, mga Vinito. Bakit kaya? Bakit kaya Vinito yung LGU shares? Anyway, tuloy natin. CARS program o yung automotive industry support. Nariyan ang program. RACE, ang insurance for government assets and interest, government counterpart for certain foreign assisted projects. Ang sinasabi kasi base doon sa press briefing kanina ng economic managers, ito yung nakikita nila na programa na hindi masyadong naka-align doon sa programa o Oo nga nais naman. na ma-achieve ng gobyerno para sa taong ito. Pero ang paliwanag nga dyan kasi ni Executive Secretary Ralph Recto, kahit pa isama itong mga items na ito doon sa unprogrammed appropriations ngayong taon, malamang sa malamang, hindi rin naman ito mapopondohan dahil hindi nila nakikita na magkakaroon tayo ng sapat na excess budget para pondohan itong programang ito. Kapag kasi sinabi natin na unprogrammed appropriations, ito yung mga programa na mapopondohan lamang kapag meron tayong excess revenues mula sa gobyerno o kaya ay magkaroon tayo ng mga foreign loans. So nakikita nila mukhang hindi tayo magkakaroon ng funding para dito. Gayunman, tama yung sinabi mo kanina, Gigi, may natira na 3 items dito sa unprogrammed appropriations. Nagkakahalaga yan ng mahigit 105 o 150 billion pesos. 3 items yan. Pero ang sinasabi nga ng Department of Budget and Management, kahit naman daw may natirang items sa ilalim ng UA, titiyakin naman nila na susuriin daw munang maigi yung mga criteria, mga requirements bago i-release ang pondo para dito. Okay, wait lang, atin na natin Etong support for foreign assisted projects, kailangan talaga yan. Kasi ang Pilipinas, kapag meron tayong loan na nakukuha from abroad, except ODA kasi yung mga ODA,
or development mga development projects. Ano yun donation yun So walang walang counterpart yun. Pero yung mga yung mga may loans, yun kailangan mo talaga ng yung matching, yung ima-match mo yung investment, yung loan. Pero hindi yun hindi yun na kumbaga hindi mo gagamitin. Gagamitin mo lang yun kapag nagkaroon ng aberya doon sa pagkuha ng pera from the foreign country. Pantapal lang siya, pantapal. So, kung magka-aberya, gagamitin mo yan 97 billion na yan. Kaya maliit lang yan. Ano lang yan, mga pangtapal-tapal lang yan. Risk management, I'm assuming this is for mga dagdag yan doon sa mga disaster. Yung tulong sa mga disaster. So, yan. Yung 3.6 billion. Tapos, yung revised AFP Modernization Program, dadagdag ito in case may mga ipoprocure, may mga bibilhin na lampas na doon sa budget na ibinigay doon sa sa AFP. Sa akin okay lang to, walang problema yan. Goods to goods. Walang problema dyan. Carry lang yan. Kasi it's very specific. So, walang problema dyan. Okay lang yan. Tsaka in-explain kanina, may mga foreign assisted projects na hindi na kailangan pondohan kasi nandiyan na yung pondo from the international body. So, hindi na kailangan pondohan. Tinanggal sila dun sa foreign assisted. Okay, tuloy natin. Pakinggan natin ang pahayag ni DBM Secretary at ng Pangulong Marcos. Yung pag-validate yan, of course, aside from that validation, we need to, of course, kailangan natin ma-meet yung requirements. When we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. At the same time, kung mayroon na tayong perfected loan para din sa ating mga foreign assisted projects. Ating mga releases other than that, is we need to look at, of course, yung process natin as to yung aming ginagamit din sa pag-evaluate ng ating budget when we prepare the budget. One is it should be aligned with the plan of the national government. National Development Second, Plan. it should have ready for implementation, of course, and of course, yung ating prioritization as far as the agency is concerned. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Tama yun. At Maricel, sa ilalim ng naisabatas na budget, bawal na raw ang mga EPAL sa pamamigay ng ayuda. Epal. Tama ka, Jiggy. Kung matatandaan natin, naging issue pa, di ba, during the BICAM, yung MAIFIP o yung pagbibigay ng medical assistance para doon sa indigent people o yung mga pasyente na kailangan ng financial assistance. Pero malinaw yung paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto kanina, maging ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasaad naman doon daw sa 2026 General Appropriations Act na hindi na pwedeng sumama ang kahit na sinong politiko pagdating doon sa pamamahagi o distribution ng mga ayuda para hindi nga ito magamit dahil yan yung mga concern na baka mamaya tanawin pang utang na loob ito ng mga tao doon sa politiko. So bawal na raw yan. Ipinaliwanag din ng economic managers kanina na meron pa rin daw existing funds para naman doon sa ating flood control project. More or less nasa 15.7 billion pesos yan. Pero nilinaw nila na kaya ito inilagay dahil ito yung konektado doon sa mga foreign assisted projects. So kapag kasi ganyan, may existing na kontrata na yan at kailangan na rin nilang sundin. Tinanong din kanina kung meron pa bang nag-i-exist na confidential funds at kung gaano ito kalaki. Meron. 11.8 billion pesos daw ang confidential funds dito sa 2026 national budget. Pero mas mababa ito kumpara doon sa mahigit 12 billion itong 2025 budget. 4.5 billion pesos daw dito ang inilaan sa Office of the President pero ang paliwanag change naman ni ES Recto kanina, mananatili pa rin naman daw ang transparency kahit merong confidential funds dahil required din naman daw ang Office of the President na mag-report ng kanilang mga gastos doon sa Senate President at sa House Speaker, maging yung pag-oblige nila doon sa requirements ng Commission on Audit. Chigi? At pinagbawalan ng binawalang cellphones
See? Ano sabi? Ano sabi? May transparency pa rin naman dapat kahit confidential funds. Kasi may reporting mechanism talaga yan. Ang reporting mechanism niyan, magbibigay sila ng kopya ng kanilang report every year. Actually, every quarter pa nga eh. Every quarter, isasubmit nila yan sa Senate President at saka sa House Speaker at saka sa COA. Tatlong grupo pala ang may kopya yan. So, 4 kasama yung agency concerned. So, si Sara Duterte lang naman ang ayaw mag-report ng kanyang confidential funds. Paano? Kinurakot. Di ba? Ito naman sa cellphone. Sa budget signing, ano ang kwento tungkol dito, Marisan? Nako, Jiggy, nagulat nga rin kami niyan. Kasi ang nangyari kanina, pool coverage lang ito. Sa Malacanang kasi kapag sinabing pool coverage, hindi lahat ng reporters makakapasok. Bunutan yan. So yung mga nabunot na reporters, sila sana yung papasok doon sa loob para i-cover itong signing ng budget. So nagulat na lang sila, kwento nila, biglang pinapasurrender yung kanilang mga cellphone at bawal daw dalhin doon sa loob ng Malacanang. Pero hindi lang naman daw mga members ng media ang pinagbawalan na magpasok ng cellphone. Kahit yung ibang mga guest, kahit mga government officials daw, Correct, bawal lahat yan. din. Although pinayagan na ang camera sa loob, so maire-record at naka-live din naman sa social media yun nangyayari, alam naman natin kung gaano ka-importante yung cellphone sa ating mga mamamahayag. So sinubukan natin hingan ng official statement ang Malacanang tungkol dito, but up until now, wala pa silang ibinibigay na paliwanag kung ano ang nangyari. Pero ang ending niyan, lahat tayo nakasalalay o nakabase na lang doon sa live airing ng RTVM kanina dahil nga bawal ang cellphone. Paano makaka-report sa loob? Jiggy. Yun nga yung punto nun eh. Kasi ito problema sa media natin eh. Alam kasi nila na fourth estate sila. So inaabuso nila yung kanilang otoridad. Meron kasi tayong tinatawag na security. Ilang beses na kompromiso ang security dyan sa loob ng Malacanang. Alam nyo mga kababayan, pati nga lahat na ngayon ng visitors sa lahat ng events, lahat ng events ng Malacanang, wala nang cellphone. Bawal na. Meron na silang official photographers, official videographer. Kung gusto mong pa-picture, hilahin mo si official photographer. Ma'am sir, pa-picturean nga kami ni Senator. Ganun. Bawal na. Basta sa loob ng Malacanang. Pag sa labas, okay lang. Pero pag sa loob ka ng Malacanang, bawal na talaga siya. Nagtataka ako, ba't kayo pinapayagan yan? Noon pa eh. Dapat nga bawal yan. Noon pa man, dapat bawal na yan. Hindi lang ngayon. Itong mga na to eh, itong Malacanang press corps na to, palibasa, napagbigyan lang kayo ng prangkisa, akala mo, presidente na rin kayo. Ang dami kasi, 'di ba? Ang daming ganap na halimbawa, eto. This is a social event naman, no? Social event naman 'to, pero nandoon yung presidente. Naalala niyo yung Duran-Duran na issue? Hindi naman related sa trabaho ng presidente 'yun, pero related pa rin sa security. Yung kapatid niya, pinicturean yung Duran-Duran, ipinadala doon sa Makapili na nakatira sa China. Tapos, pina-expose. Oh. What the hell? Private function na yun eh. Naalala nyo yung video na tawag dito, yung kinuha ni FL Lisa yung alak ni Cheese. Cellphone video yun eh. Hindi naman yun, well, RTVM, then di RTVM yun eh. If I'm not mistaken, cellphone video yun. Well, nonetheless, di ba? Security yan. Baka panood nyo naman yung feed eh. Kami nga, napanood namin, wala kayong cellphone. Pwede naman kayong magsulat. Balik kayo sa notebook. Isulat nyo yung i-report nyo. Ba't kayo lagi kasi nakadepende sa cellphone? O tis ngayon alam nyo na, pag babalik kayo sa Malacanang, magdala na kayo ng notebook kasi ipapasurrender sa inyo yung cellphone nyo.
'Di ba? Kasi yung mga maliliit na issue, yung mga maliliit na bagay ginagawang issue. And besides, dapat nga noon pa bawal yun. Meron kasing tawag katulad ni Eden. Oh, 'di ba? Arte nyo. May Malacanang press corps, medyo maarte talaga. But anyway, going back, napapahaba tayo sa topic na to. Eto nga, so ngayon medyo justified, di ba? Justified ngayon yung unprogrammed appropriations. Kasi ang laki ng binawas. Saan na yun? Saan na yung bawas? Ang laki kasi ng binawas sa unprogrammed appropriations na nasa 90, ayan. 150 billion na lang, more or less, di ba? 150 billion. Ngayon, ito si Erice, ang gusto pa niya, dalhin sa Supreme Court yung unprogrammed appropriations. Oo. Kukwestiyonin daw niya sa Korte Suprema. Oo. Yung mukhang yan, pagkakatiwalaan mo talaga yung mukha na yan. Eh. Yan yung mukha na walang binabalak. Yan yung mukha na walang binabalak na masama. Oo, mukhang yan, di ba? Anyway, joke lang. Sabi niya, ihahabla daw niya ang PBBM sa sa Supreme Court dahil sa budget. Sabi niya, pinag-aaralan daw nila. Pinag-aaralan pa lang namin. Sino kaya yung namin? Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Ha? Kailan ka ba naging justice at nagdesisyon ka na lahat ng unprogrammed funds ay unconstitutional? No. It's not the case. It's not the case. Not all. Certain provisions pwede, but not all. For example, naalala nyo yung Belica versus Executive Secretary? Yung lagi ko pinapakita sa inyo. Yung ang hinabla is yung, ang ikinaso is yung 2013 na GAA. Tapos yung unprogrammed appropriations daw ay illegal kasi ito daw ay isang lump sum discretionary budget. Oo. Ang sabi ng Supreme Court, ironically, ang nag-decide nun ay si Justice Bersamin. Ang sabi dun sa decision, unprogrammed appropriations are not unconstitutional. Hindi sila unconstitutional. Dahil ang unprogrammed appropriations ay ginagamit lamang kapag merong sobrang budget. Oo. Ang gobyerno. Not only that, hindi siya discretionary. Bakit? Bakit siya hindi discretionary? Kasi merong line item. Ito yung line item niya, support for foreign assisted projects. Yun yung line item niya. Revised AFP modernization program, o yun yung line item niya. So hindi siya number 1, hindi siya discretionary, number 2, hindi siya lump sum. So ibig sabihin mga kababayan, nung nag-decide si Justice Bersamin noon na hindi unconstitutional yung GAA noong 2013, ibig sabihin, kokontra yun sa sinabi ni Erice na all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. Marunong ka pa sa Supreme Court? Kami nga, disagree kami sa impeachment pero hindi namin pinapangunahan si Korte Suprema eh. Iintayin namin yung bagong desisyon ni Korte Suprema doon sa motion of reconsideration. No, this is not pork barrel in disguise. Who told you that? Omyo G. This is not pork barrel in disguise. Yan ang gustong ipapaniwala sa inyo ng mga dilawan. Actually, sinabi nga yan ni Laila de Lima sa channel natin, di ba? Pero hindi natin siya pinatulan noon. Respeto lang, di ba? Guest siya eh. Ba't natin siya aawayin sa sarili nating bahay, di ba? Guest natin siya. So, hindi natin siya aawayin. Tawag dito? It is not pork barrel. The technical definition of pork barrel is
it is discretionary and lump sum appropriation. Yun ang pork barrel. So, ibig sabihin, pag discretionary, hindi siya naka-line item sa doon sa GAA. Number 1. Number 2, kapag lump sum, kapag lump sum siya, ibig sabihin, hindi siya naka-label kahit ano. Kahit for whatever use lang talaga siya. It's not the case. Bigyan ko kayo ng example ng discretionary. Nung unang panahon, nung hindi pa uso yun, nung wala pang decision ng Supreme Court, merong sasabihin nila, budget for the office of Congressman Blank. Yun ang lump sum discretionary. Budget for the office of Congressman Blank. Tapos nakasulat lang, for projects identified in his own district, whatever. Pero walang nakasulat na project, walang nakasulat na kahit ano. Yun ang discretionary. Yun ang pork barrel. Ito, hindi to pork barrel, guys. Hindi to pork. Hindi ho ito pork barrel. Number 1, it is not discretionary. Meron siyang line item para sa foreign assisted projects lang. Diba? Hindi rin siya lump sum kasi divided yan eh. Divided yan sa iba't ibang mga proyekto eh. So, hindi rin siya lump sum. Kumbaga, itinabi lang yan in case kailangang gamitin. And kung merong savings. Yun ang dyan eh. Yun yung key dyan sa unprogrammed funds eh. Kailangan merong savings. Kung wala, hindi mo pwedeng gamitin. Oo. So, ewan ko lang kung lilipad tong kaso ni Erice. Pero subukan niya. Why not? Gumagawa siyang pangalan eh. Diba? Kailangan niyang protektahan yung kanyang 2028. O di, gumawa siyang pangalan. Wala problema. Baka mapahiya lang siya. Eto pa, meron pang fake news yan si Makabayan Black. Ang sabi, token gesture lang daw yung budget. Bakit? Kasi daw, meron pa rin daw allocables, ang layo, di ba? Ang pinag-uusapan ng program appropriations pero napunta ka sa allocable. Ibig sabihin, nasa National Expenditure Program. Sabi ni Tino, Elago, Rene Co, sabi nila, token lang daw yan or pakitang tao. Yun. Pakitang tao lang daw yan. Kasi daw, meron pa rin naman daw budget ang DPWH. Ay, hindi mo naman pwedeng tanggalan ng budget ang DPWH. Anong gusto mo? Walang magawang kalsada? Walang magawang tulay? Walang magawang infrastructure programs? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Pero, paglilinaw lang, walang flood control. Walang bagong flood control project. For 2026. Except yung mga foreign assisted projects. Wala na. DPWH clarified that the 2.4 billion funding for 2026 is for MOOE of existing flood control projects contrary to reports. Ito yung yung sinasabi na kanina sa balita na galing sa foreigners or ODA. Kayo sa Makabayan Black, alam nyo, isuko niya kasi pinaglalaban nyo, wala na, hindi na kayo relevant. Manahimik na kayo. Oo. So, I'm just glad na vinito ni Presidente yung mga hindi kailangan. That's good. Okay na okay sa akin. At ako at least ngayon unti-unti nang naaayos yung kung hindi in-expose ni Presidente yung corruption. Again, and I'll give credit to the President. Kung hindi in-expose ni Presidente yung corruption, hanggang ngayon, hindi natin malalaman. So, suggestion ko kay Erice, sige lang, habla mo lang, go. Tingnan natin kung kanino huling halakhak. Diba? Ganun lang kasimple yun. Okay, ngayon, ito na, puntaan na natin yung ating main topic.
Napahaba ako dun sa budget tapos dito mukhang mapapaikli ako kasi ilan lang to eh. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa live stream na to. Madaling araw na po, alauna na po ng madaling araw din sa Pilipinas at magkita-kita po tayo sa susunod nating live stream. God bless you. Oo. And see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?